Nasagi ng humaharurot na pick-up ang isang tricycle sa Zaraga, Iloilo. Tumila po ng driver at angkas, pati ang mga kargang container ng tubig. Bumangga pa ang tricycle sa isa pang tricycle at motorsiklo. Hindi naman malubha ang sugat na tinamo ng tricycle driver at kanyang angkas. Pinag-uumpog ang ulo sa katinangayan ng pera at ari-arian. Yan ang sinapit ng isang lola sa Maynila sa kamay ng mga sospek na kinilalang mga sarili niyang apo. Ang mga suspect nahuli sa magkahiwalay na operasyon. Babala po dahil sensitibo ang inyong mapapanood. Narito ang report ni John Consulta. Gabi ng December 3, 2023, may himbing na natutulog ang 73 gulang na lola na yan sa Maynila nang binusalan siya. Dinaganan at sinuntok sa ulo. Nagpumiglas ang matanda at nagsisigaw. Hanggang sa pinag-uumpog ang ulo niya sa sahig ng makailang beses. Dito na nahilo ang matanda. Kinuha ng isang suspect ang isang pouch na may lamang pera, alahas at cellphone. Ang karumal-dumal na pag-atake sa lola at pagdinakaw, mismo mga apo pala niya ang may pakana. Hindi lang patutulugin si lola sa sistemang ganon dahil tuloy-tuloy yung ginagawang tatakip nitong tela dito sa bibig at saka ilong ni lola. Pwede siyang mamatay doon. Disturbing itong nangyayari. Kaya nung pinakita sa akin ito ng mga operatiba natin, agad-agad na sinabi ko na hanapin nyo itong gumawa nito at kailangan natin bigyan ng hustisya itong at si lola. Natuntun sa Aurora Province ang 22 anyos na babaeng apo na umatake sa kanyang lola matapos magsampa ng reklamo at nakapaglabas ng warrant of arrest ang korte. Ito pumapalag ito. Ayaw pong sumama. Nagkaroon po ng resistance sa paghuli dito sa babae. Ang kasabwat naman na kapatid umano ng suspect na huli sa Cavite. Pananagutan nila kung ano yung nagawa nila. Ang hinain dito, ang sinampang complaint natin dito is robbery with violence. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi ng tulong sa Japan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center para imbestigahan ang sunod-sunod na bomb threat sa ilang paaralan at ahensya ng gobyerno. Kabilang sa nakatanggap ng bomb threat ang SSS Baguio City Branch at 28 ahensya ng gobyerno sa Maynila. May bomb threat din sa 2 paaralan sa Paete, Laguna at 3 paaralan sa Taguig. Ayon sa CICC, ipinadala ang mga bomb threat gamit ang email ng isang Takahiro Karasawa mula sa isang server na natuntun sa Japan. Ikatlong insidente na raw ito mula 2021. Pero sabi raw ng Japan noong nakaraang taon, hindi Japanese national ang nasa likod ng email. Gumamit lang ito ng server ng isang hotel sa Japan na compromised at posibleng wala sa Japan ang email sender. Nakipagpulong na ang CICC sa Japanese Embassy habang may koordinasyon na ang NBI sa Japanese Interpol. Kinumpirma ng Japanese Embassy na batid na nito ang mga ulat pero tumangging magkomento dahil may gumugulong ng investigasyon. Sugatan ng 17 taong gulang na babae sa Vigan City matapos siyang pagtatagain. Ang sospek, sarili niyang ama. Ayon sa pulisya, nag-away ang mag-ama dahil umano sa karelasyon ng anak. Lasing din daw noon ang sospek nang biglang itaki ng anak sa mukha ng ilang beses. Isinugod siya sa ospital, sumuko naman ng sospek na wala pang pahayag. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang dalagita at ang kanyang pamilya. Nasa 47 pa ang hinahanap sa gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro, isang linggo mula nang mangyari ang landslide. Bukod sa mga bangkay na nare-recover, may mga natatagpuan ding parte lang ng katawan. 17 bangkay naman ang hindi pa nakikilala at nakatakdang isailalim sa temporary burial process bukas. Nananatiling hamon sa mga rescuer ang paminsan-minsang paggalaw ng lupa. Dagdag puwersa naman ang batikang search and rescue dogs ng Philippine Coast Guard na ibinyahe pa mula Zamboanga del Sur. Idineklara ng no-build zone ang pinangyarihan ng landslide sa Davao de Oro. Mungkahing bigas ang ipamahaging ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Imbis na pera, kinukonsidera raw ni Pangulong Bongbong Marcos.
Suhestyon ito ng Agriculture Department na anilay makatutulong sa pagpapababa ng inflation rate sa bigas kung sakali ang National Food Authority ang magsusupply ng bigas. Ilang estasyon ng Pasig River Ferry tigil operasyon ngayong araw. Ayon sa MMDA, sinuspindi muna ang operasyon sa Lambingan Station, Santa Ana Station, May Bunga Station at PUP Station dahil mababaw ang tubig sa bahagi ng pagdadaungan ng ferry boat. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong sa Kamara na gawing 50,000 pesos ang minimum na sahod ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Nakasaad yan sa House Bill 9920 na inihain ng ilang miyembro ng Makabayan Bloc. Kapag naisa batas ito, magiging katumbas ng Salary Grade 15 ang pinakamababang sahod ng mga public school teacher. Sa ngayon, nasa Salary Grade 11 o nasa 27,000 pesos lang ang buwanang sahod ng mga Teacher 1 to Teacher 3. Hindi daw ito sapat para matustusan ang pangangailangan ng pamilyang may 5 miyembro. Wala pang pahayag tungkol dito ang DepEd at Budget Department. Mababa ang lipad ng eroplanong yan hanggang sa bumagsak at sumabog sa highway sa Florida sa Amerika. Nabangga pa nito ang isang sasakyan. Hindi bababa sa 2 ang nasawi. Ayon sa National Transportation Safety Board, galing Ohio ang private jet at palapag na sa paliparan ng magradyo ang piloto na pumapalya ang turbofan engines ng eroplano. Patay ang 7 aso sa Ronda, Cebu matapos umanong lasunin. Ayon kay Janet Bihag na isa sa may-ari ng mga aso, may nakamotorsiklong lalaki na tumawag sa mga aso at pinakain ng mga ito ng buto ng karne. Pagkalipas ng 10 minuto, nangisayang mga aso at bumula ang kanilang bibig. Sabi ng isa pang may-ari ng aso na si Bernadette Bulacan o Balukan, kilala na nila ang pumatay sa kanilang mga alaga. Agad inilibing ang mga hinihinalang nilason na aso. Mano-manong binuhat ang isang kotse sa Naga City na sagabal sa trapiko. Isang oras ngang hindi makaalis ang sasakyan na yan at di pa makita ang driver ng sasakyang nakaharang. Dahil hindi talaga kasya kahit anong maniobra. Nagtulungan ang mga kawani ng Public Safety Office para maialis ang kotse. Sira raw ang tow truck ng lungsod. Pinaghahanap na ang driver ng kotse para mapatawan ng kaukulang parusa. Pera ang nangunguna sa listahan ng Valentine's Day gift na gustong matanggap ng mga Pinoy ayon sa isang survey. Pumangalawa naman ang love and companionship. Una yung pera. Una yung pera. Very practical. Ikatlong bulaklak na meron na rin ngayong version na pangmatagalan daw. Alamin sa report ni Katrina Son. Dried flowers from Dangwa. Nagtatagal daw kaya tiyak, sulit ang ipambibili. Simula nung pandemic, kasi nung di ma-dispose yung fresh, kaya ginawa nilang dried yung fresh. Bukod dyan, matitingkad din ang mga kulay na pwedeng gawing pandekorasyon sa bahay. Na-preserve siya ng isang taon, 2 years, tumatagal siya. Hindi sayang yung pera. Pwede rin po siyang pang-decorate. Bukod sa dried flowers, may tinatawag ding preserved flowers. Ito naman daw ang ginawa sa mas malalaking bulaklak tulad ng rosas na ito. May hugis puso pa. Nakalagay na rin ito sa karton para ready na ang ipanregalo. May forever daw sa mga bulaklak dahil may nauuso ngayon na wooden flowers tulad nito na may iba't ibang kulay at iba't iba ring klase. Mabili pa rin naman sa Dangwa ang mga fresh na bulaklak tulad ng mga rosas at sunflower. Bira lang yan sa isang taon na magbigay yung anak mo ng flowers. Kahit isang stick lang, masaya na ako dun. Pero ang ilan, imbes na bulaklak, cash na lang daw sana. Cash na lang. Kasi mas need. Kaysa sa flowers, sayang naman. Siyempre cash. Bakit? Panggala. Cash po kasi ako na lang po bibili ng flowers ko. Maarte po kasi ako sa flowers. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.